Once again mga kaibigan, magandang buhay sa inyong lahat. Nasaan man kayong parte ng mundo na ito, lagi ko kayong binabati ng isang magandang buhay. So ngayon naman mga kaibigan at mga kapatid, yung ating topic ngayon ay kung papaano gumawa si disipulo ng isang masarap na pandesal. So by the way mga kaibigan, itong aking ginagawa is for commercial, pagbenta, no? Ika nga. So para kung makita ninyo yung mga ingredients nito, pwede nyong dagdagan, no? Pwede kayong magdagdag ng mga pampasarap. Pero ito na yung pinakang basic na paggawa ng malambot na pandesal. Ayan, nagtimbang guys tayo ng asin, isang guhit sa 4 na kilong harina, and then 1 kilong asukal na brown ang ating inilagay, and then 1 posporo ng yeast. Yung lalagyan ng posporo, punuin nyo lang po yun. Ngayong medyo malamig ang panahon, medyo nagdagdag tayo ng kaunti na pampaalsa. Pinuno natin yung lalagyan ng posporo. And then naglagay din tayo ng itlog. Sa 4 na kilo, naglalagay lang tayo ng 2 piraso na itlog. And then siyempre, kayo guys, kung gagawin ninyo is pangkain, gusto ninyong mas pasarapin, pwede kayong magdagdag ng ibang ingredients. Ayan, naglagay tayo guys ng lusaw na mantika. Instead na maglagay tayo ng lard or ng vegetable oil, no? Nung shortening, ang inilagay natin is yung lusaw na mantika. Yan guys, ang purpose niyan is para yung pandesal natin malambot, hindi siya makunat. So para mabango ang ating pandesal, naglagay tayo ng butter flavor. But by the way guys, ang paglagay ng butter flavor sa ganung karami na pandesal, kaunting-kaunti lang. So halos patak lang yan guys ang ilalagay ninyo. Huwag ninyong lagyan ng marami kasi mabaho guys yung amoy niya kapag nasobrahan. So ayan na guys, namasa na natin yung ating pandesal. Ayan na guys yung dough. Ngayon ay i-roller naman natin, no? Pwede rin naman imano-mano, pero mas maganda kung may roller naman tayo para mapino, maging firm yung dough. Ilagay natin sa makina. So ganyan lang guys yung pag mamakina ng dough. Yan. Mag-ingat lang guys, no? Mag-ingat lang na maipit, na masama yung kamay sa masa. So sa mga nagpa-practice pa lang, no? Pumili kayo ng makina na hindi masyadong mabilis. Yan. Kasi pag masyadong mabilis, baka masama yung ating kamay din sa masa. Madidisgrasya po tayo. At pwedeng baliin ang buto natin yung masa, roller na yan dahil malakas yan guys. Nakakargahan nga yan ng isang sakong masa sa isang pasada. So ingat lang guys sa mga bagong nag-aaral pa lang kung paano ang pagmamakina. Ingat lang na hindi masama yung kamay sa masa. So ganyan lang guys, para ka lang naglalaro, no? Kapag marunong ka na ng magpatama-tama sa masa, napakadali na lang. Pero kung nag-aaral ka pa lang, mas maganda kung piliin mo yung makina na medyo mahina ang ikot at medyo mahina yung lakas. Na kapag nakakain na siya ng medyo makapal na dough, ay pwede siyang mamatay. Kasi kung yung tuloy-tuloy malakas ang makina, kapag hindi naman natin hinahangad na sama yung iyong kamay dyan sa masa na ipit, no? Ay pwedeng madurog ang iyong buto. So tuloy-tuloy lang guys ang pagpapasada natin hanggang sa maging firm or maging pino yung ating
masa yung ating dough. So kapag ka naging firm na yan, so tsaka na natin siya titigilan sa pagpapasada. Sa pagpapasada guys, kaunting ingat lang po para hindi po tayo padisgrasya. So tingnan nyo guys ng mabuti kung paano natin pinapaikot yung masa. Pwede nyo pong sundan yan para magaya nyo rin kapag kayo ay nagsusubok ng magpasada. So laging tandaan guys na mag-ingat. Ayan guys, tapos na tayo sa pagpapasada, and then yan naman ay hati-hatiin natin, gagawin nating baston. Sa pagbabaston guys, mabilis lang yan at madali lang yan. Para ka lang naglulukot ng banig. Yan, mega mag-love shout out sa marunong maglukot ng banig. Yan, sa mga hindi na nakaranas kasi nasa kutso na nakahiga, so hindi na sila nakaranas maglukot ng banig. Ganyan guys yung paglulukot ng banig. So yan guys, ang tawag niyan guys is baston. Papagulungin na natin yan matapos na bastonin natin. Papagulungin na natin yan sa bread crumbs. So ubusin lang muna natin yan bastonin. And then ayun na guys, puputulin na natin, hati-hatiin na po natin yan. Yan guys, yung pagputol ay madali lang. Dahil ang pandesal sa amin ay 2 piso lang ang isang piraso. So maliit lang yan siya. So ayan guys ang proseso ng paggawa ng pandesal. At matapos yan guys, maputo lang lahat, isasalansan yan guys doon sa lalagyan, doon sa tray. Yan, and then paalsahin lang yan guys. Kagaya dito sa amin, ang oras ay alas 9 na ng gabi. Ilalagay natin yan doon sa tray, and then pag alsado na siya, tsaka na ngayon siya natin iluluto. Tamang-tama, makakatulog ka pa and then magluluto ka na. So maraming salamat guys sa inyong panonood sa aking mga video. At kung nagustuhan ninyo yung ganitong uri ng video, ng content, please don't forget naman to like and to subscribe. So guys, maraming salamat muli. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi niya sa kanyang mga salita, ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng ating Panginoon. Sabi niya yon doon sa Matthew chapter 4 verse 4. Marami pong salamat muli, and God bless us all.